Department of Agriculture dinagdagan pa ang source ng Pilipinas ng Cara beef na sangkap din sa paboritong ulam ng ating mga kababayan na corned beef. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Paboritong almusal ni Nola ng corned beef, lalo na kung may halong gulay. Malasa yung corned beef, tapos malinamnam. Kaya gusto ko. Pansahog naman niya ni Edgar sa ibinibentang spaghetti na in demand tuwing Pasko. Sabi nila mas masarap daw po pag may halong corned beef. Mabili, gustong-gusto ng mga bata. Taya ng US Department of Agriculture, mula 220,000 metriko toneladang inaangkat na frozen buffalo meat o Cara beef na ginagamit sa corned beef. Tataas ang 6,000 metriko tonelada ang i-import ng Pilipinas sa taong 2025. Ang Department of Agriculture mula sa 6 na plantang nagsusupply ng Cara beef sa Pilipinas, inaprubahan ang accreditation ng 34 na Indian companies para makapagpasok ng buffalo meat sa bansa. Ayon sa DA, binibigyan ito ng pagkakataon na makapamili ng source ang mga manufacturer sa harap ng banta ng pagkalat ng foot and mouth disease sa iba't ibang bansa. Makatutulong din ito sa pagpapababa ng production cost sa corned beef ngayong hindi na limitado ang bilang ng mapagkukuhanan ng raw material. So hindi mauubos ang corned beef. Mas mataas ang bili ngayon natin ng Indian buffalo meat, not today, no, but I mean historically in the last few years, versus China, Malaysia, and Indonesia because they have accredited more plants than us. So hawak tayo ng suppliers natin before this. Well, the DA now is accrediting a lot of other countries in South America to be able to supply pork, chicken, and beef to the Philippines para ma-expand yung ating sourcing. It doesn't mean that we will import more, but we need to open up supply sources so that paglabanan tayo. Tignan mo nangyari sa India, 6 lang ang nakakapasok na planta sa Pilipinas. Para maayos ang supply at presyo ng iba pang bilihin gaya ng baboy, aalisin na ng DA ang color coding system sa mga apektado ng ASF. Tanging farm na positibo sa ASF ang pagbabawalang ilabas ang alagang hayop, pero hindi buong barangay o syudad. Tatawagin ng ASF infected o ASF free ang isang lugar. Sa harap ng banta ng bird flu, nakatakdang maglabas ng 300 milyong piso ang DA para sa pagbili ng 30 million doses ng bakuna laban sa avian influenza. Sabi ni Chu Laurel, mahalaga ito para maprotektahan ang poultry industry sa bansa na nagsusupply ng manok at itlog. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.